Ang batang makadiyos. Isang araw, may isang batang lalaki na ang pangalan ay Daniel. Tahimik siya, mabait, at palaging magalang sa kanyang mga magulang at kapwa. Higit sa lahat, siya ay isang batang makadiyos. Tuwing umaga, bago siya magsimula sa kanyang gawain, siya ay nagdarasal. Panginoon, salamat po sa panibagong araw. Mahina niyang sinasabi. Bago kumain, hindi niya nakakalimutang magpasalamat. At tuwing gabi, bago matulog, muli siyang nagdarasal. Sa paaralan, napansin siya ng kanyang mga kaklase. Bakit lagi kang nagdadasal? Tanong ng isa. Tara na, maglaro na lang tayo, sabi ng iba. Minsan, tinatawanan pa siya, ngunit hindi siya nanagalit. Ngumiti lang siya at nagpatuloy. Hindi lang siya makadiyos, mabait din siya. Tinutulungan niya ang kanyang mga kaklase. Nagbabahagi siya ng kanyang baon at nirerespeto niya ang lahat ng tao. Isang araw, nagbago ang lahat. Nawalan ng trabaho ang kanyang tatay. Naging mahirap ang kanilang sitwasyon. Minsan, kulang ang pagkain. Minsan, hindi nila mabili ang kanilang kailangan. Napansin ni Daniel ang lungkot ng kanyang mga magulang. Tahimik niyang narinig ang kanilang pag-uusap. Ano na ang gagawin natin? Sabi ng kanyang nanay na bahala si Daniel. Sa gabing yon, lumuhod si Daniel. Panginoon, tulungan niyo po ang pamilya ko, mahina niyang sabi. Bigyan niyo po kami ng lakas at pag-asa. Sa kabila ng hirap, hindi siya nagreklamo. Tumulong siya sa bahay, nagtipid siya sa baon, at patuloy siyang nagdasal. Sa bawat araw, mas lalo siyang tumitibay. Hindi siya nawalan ng pag-asa. Alam niya sa puso niya, may magandang mangyayari. Isang araw, ibinigay niya ang kanyang natitirang baon sa isang kaklaseng walang pagkain. Ngumiti siya kahit siya ay nagugutom. Lumipas ang ilang araw. Isang magandang balita ang dumating. Nakahanap ng bagong trabaho ang kanyang tatay. Mas maayos pa kaysa dati. Unti-unting bumuti ang kanilang buhay. May sapat na pagkain, may ngiti na ulit sa kanilang tahanan. Napansin ito ng kanyang mga kaklase. Paano ka nanatiling matatag? Tanong nila. Ngumiti si Daniel. Naniniwala lang ako at nagdadasal, sagot niya. Dahil kay Daniel, natutong magdasal ang ibang bata. Natuto silang maging mabait at mapagpasalamat. At mula noon, lalo pang tumibay ang pananampalataya ni Daniel. At natutunan ng lahat ang mahalagang aral. Ang tunay na pananampalataya ay hindi nawawala kahit sa gitna ng pagsubok. Ang pusong naniniwala ay laging may pag-asa. Hanggang sa muli nating kwentuhan mga bata. Salamat sa panonood dito sa Kwento Time Pambatang TV.